Tiyak na tiyak po yun, tayo po'y magtatagumpay. Tiyak na tiyak po yun, tayo po'y may mararating sa buhay. Tiyak na tiyak po yun, gagaan ang ating buhay. Masaya ang ating buhay. At ang ating buhay mapuno ng pagmamahal. Maraming tao ngayon mga kapatid, walang love sa puso. Magulo na ang buhay, wala pang love na naramdaman sa pamilya. Ay you know why? Wala po yung agape love. Wala po yung agape love from God. Pag wala po ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, hindi po kasi sapat ang pag-ibig ng pamilya. Hindi po sapat, mga kapatid, ang pagmamahal ng pamilya. Pero ang pagmamahal po ng Diyos ay sapat. Ulitin ko po sa inyo, ang pagmamahalan ng Diyos ang sasapat sa buhay natin. Kaya hanggat maaari po, hayaan natin ng Diyos ang manahan sa ating buhay. Hayaan natin ng Diyos ang masunod sa ating buhay para tayo po ay mapuno ng kanyang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katatagan, pag-asa, at katagumpayan. Nasa Diyos po eh. Na kay Kristo lang po talaga, sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Apart from me, sabi ni Jesus Christ. Sabi naman ni Apostol Pablo, but in Christ, I can do all things. Through Christ, you can do all things. Tingnan niyo po yung advantage, mga kapatid. Pag may Kristo tayo, magagawa natin ang lahat ng bagay. Ano pa ibig sabihin doon? Dahil kasama natin si Kristo, makakayanan natin ang lahat ng bagay. Pangarap man yan, mararating natin. Ano man yan, pagsubok man yan, mapagtagumpayan natin. Kasalanan man yan, mapagtagumpayan ninyo. Hindi tayo mapalitin sa kasalanan. Bakit po? May Kristo tayong kasama. Ay mga kaibigan, mga taga-Muntinlupa, sikapin po natin na si Kristo ang maghari. Sikapin po natin na si Kristo ang manahan sa ating buhay, pamilya. Okay? Marami pong magulang ngayon ang inuutosang magsimba mga anak lang. Mali po yun. Dapat po mga magulang ang namumuna sa pagsamba. Dapat ang mga magulang ang magdala sa anak para sumamba. Okay? Kapag ginawa niyo po yun, susundin din ng mga anak niyo ang Diyos at mag-active din po sila. Kasi nakakatulong kayo para inyong mga anak ay magtagumpay at pagpalain. Hindi po yung kayo mga magulang, walang time kay Lord at ang anak nyo lang ang utusan para magsimba. Hindi po, mali po yun. Dapat ang good example, parents po. Mga parents po ang good example sa pagsamba. Hindi po yung mga anak nyo. Baligtad na eh. Yung mga bata na nag-church kayo, wala. Ang mga magulang po ang magdadala sa church. Susunod po yung mga anak. Pag makita po ng mga anak nyo yun, di po sila gagawa ng kasalanan at kalibuhan. Sila po yung maging matinong anak at pagpalain. Kapag pinagpala po ng Diyos, ay ang bait nyo naman, saan kayo pupunta? Bibigyan ko kayo, saglit lang. Gusto nyo tinapay? Saglit lang. Okay, bibiri doon ha? Okay, dali ha? Nagugutom na ba kayo? Kilala nyo si Jesus, pag-pray ko muna kayo, pigit nyo mga mata. Okay, sumunod kayo sa prayer, sabihin nyo, Panginoong Isus, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Salamat po sa kalusugan, pag-iingat mo, pagliligtas. I love you, Jesus. Amen. Mga pili kayo tinapay ha. Lahat bigyan mo to. Okay na, sama-sama na kayo. Kahit kayo ng tinapay. Bye-bye ha. Sige, okay, bye-bye. Sino nagmahal sa inyo? Jesus, okay. Tignan niyo po mga kaibigan, ang ating pong Panginoon, kapag inuna po natin siya, hindi po niya tayo pababayaan. Yung kanyang gabay, yung kanyang pagtuturo, yung kanyang pagmamahal, pagmamalasakit, gagawin po ng Panginoong Hesus ang lahat para mapabuti tayo, para gumanda ang ating buhay. Kaya huwag na huwag po kayong magpahuli sa pagsunod. Huwag na huwag tayong magpahuli sa ating pagsunod kay Kristo. Okay? Sumunod na po tayo habang maaga pa. Okay, mga magulang, good example na po kayo para mga anak nyo rin ay maging aktibo sa church. Kayo na. Mga taga-Muntinlupa, ano po, magbigay na po tayo ng panahon sa Panginoon. Pagkat sa panahon ngayon, hindi po karaniwang nangyayari po ngayon. Talagang sabi ng Bible, ang mundo'y pasama ng pasama. Yung pong lindol, nasa Bible po. Science po yan na ang Diyos ay nagagalit. Okay? Kaya po mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ay malugod sa atin makuha para iligtas tayo sa kapahamakan, iligtas tayo sa lindol na babala ng dabigwan. Okay? Iligtas tayo sa panganib. Hayaan natin ang Diyos ang matuwa, malugod sa ating buhay. I-bless po tayo, iingatan po tayo at gabayan. Mga kabataan, huwag kayong
Hindi pwedeng puro barkada eh. Hindi pwedeng umalis pa kayo ng alanganing oras. Lalo na kung mga babaeng tao kayo. Eh, napapahamak eh. Nare-rape. Okay? Nagkikidnap. Okay? Nawawala. Ang daming ngayon nangyayari. Bakit? Eh, hindi kayo sumusunod sa magulang. At sa halip na kayo mag-church, saan-saan kayo magpuntang barkada. Panahon na po ngayon para mag-church kayo, aktibo kayo, maging disiplinado kayo, okay? Huwag kayong pag-alagala, huwag kayong mag-drugs, huwag kayong maglasing, upang kayo ingat at iligtas ng Diyos. Ano mo papala nyo? Simula pa lang sa paglalasing. Okay? Lalaki kayo dyan, sa sunod yan, drugs na yan. So hanggang maaga pa, mga kabataan, kayo mag-church na, mag-choir kayo sa church, para pagpalain kayo, maglingkod kayo dun sa church. May mga pastor doon, katulad ko, may mga pastor doon, alagaan kayo doon, pagpalain kayo doon, libre pang pagkain sa loob ng church. May mga kabataan, ano kayo sa barkada kayo ng barkada, kapag inuman kayo, lalo na kung babae kayo, ay talagang walang maasahan dyan na magandang buhay. Sisira buhay nyo, maagang magbubuntis kayo. Ano pa? Ay paglasing kayo, rape na kayo, lalo na kung babaeng tao kayo. Paano kayo gumanda buhay, nag-aaral ka, sira ng kinabukasan nyo, buntis ka na. Ay mga kabataan, ano? I challenge all of you sa young people. Alam nyo ako anong gagawin nyo? Iwasan ng barkada. Okay? O kaya mga kaibigan. Pero pumili ka ng kaibigan na hindi ka mapapahamak. Kapag mo sa mga kaibigan, at umiwas ka na. Okay? Okay lang yung kahit isa lang kaibigan, walang kaibigan. Basta, alam mo matuwid ka at di ka mapapahamak. May kaibigan ka nga, dadalhin ka na mas kapahamakan. Magulang mo, the best na kaibigan. Kapatid mo, the best na kaibigan. Pinsan. Okay? Hanap ka na ibang kaibigan, di mo kakilala, baka mapahamak kayo niyan. Okay? So, ulitin ko sa inyo, ano? The best na pinakamabuting kaibigan, si Kristo lang. Gawin yung the best friend si Jesus Christ, mapapabuti kayo. Mga magtinlupa, paalaala po ano, we need Jesus Christ. We need the help of Jesus. This nation, Filipino. Okay? Patuloy po natin ipag-pray ang bansang ito. Kayong lahat. At sama-sama tayo magbalik loob kay Lord para gumanda ang ating bayan, gumanda ang kinabukasan ng inyong mga anak, at magkaroon tayo ng bagong henerasyon at i-bless ng Diyos ang ating bayan at ang ating pamilya. Again, Jesus Christ is the hope of this nation. Jesus Christ is the hope of your family. Jesus Christ is your hope. Without Jesus Christ, there is no hope. Again, we need Jesus Christ. The meaning of life, Jesus Christ. You know why? 2,000 years ago, He died at the cross of Calvary 2,000 years ago already. Jesus Christ paid the penalty of sin for your salvation. Thank you, Jesus. Amen. Let us pray po. Father in heaven, thank you for goodness, kindness, bless this place, Lord. Salamat po sa lugar na ito. Pagpalain po ang bayan ng Muntinlupa. Sa pangalan po ni Jesus, and to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye po ang God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa bayan ng poblasyon, Muntinlupa. Praise the Lord. God is good. Tayo sa harap ng tindahan, restaurant, Pastor Abby. God bless po.